Oh, tabi, tabi, tabi. Tabi muna kayo. Kap, ikulong mo na yung aswang na yun. Hindi ako papayag na pagala-gala pa yun dito sa baryo natin. Aling Tess, wala naman tayong sapat na ebidensya na siya ay isang aswang. Mahirap magbintang kung wala tayo nun. Basta kapitan, hindi ako papayag na pagala-gala yun dito. Malilintikan talaga sa akin ang aswang na yun pag hindi nyo yun hinuli. Tawagin nyo na lamang po ako sa pangalang Richard. 35 taong gulang. Kasalukuyang nagtatrabaho bilang isang call center agent dito sa Manila. Ibabahagi ko po sa inyo ang naging karanasan namin noong nagbakasyon kami ng asawa ko sa bahay ng aking mga magulang. Sikat ang aming baryo sa kwento ng mga aswang at ang mga nakatira doon ay mga Bisaya, lahi ng mga matatapang pero mababait naman. Noong nagbakasyon kami dito sa baryo, marami na akong naririnig na mga sabi-sabi tungkol sa mga aswang. Mayroon daw aswang na gumagala at nakita daw ito ng ilang tao na may nilalantakan na hayop sa isang masukal na gubat. Ako naman ay hindi naniniwala sa mga naririnig ko. Ganun nga siguro talaga kapag hindi mo pa ito nakikita. Ayon pa sa mga nagmamarites sa tindahan ni Aling Pasing. Ason, nakita mo ba yung anak ni Cynthia na si Joanne? Bakit, Maring Tess? May ano sa anak ni Cynthia? Abay, bali-balita na buntis na daw yung anak ni Cynthia. Nakita ko pa nga na kung sino-sinong mga lalaki yung pumapasok sa loob ng bahay nila. Sakto namang nakita ko si Joanne na papalapit sa karinderya ni Aling Pasing. Teka, hindi naman buntis ah. Tanong ni Aling Pasing nang makita si Joanne na papalapit. Oo nga no, baka mali ka lang Tess. Baka mabubuntis pa lang yan. Tamo nga't marami palang lalaki. Ang aga-aga, nagbo-boyfriend. Baka kinabukasan mamalayan na lang natin na buntis na yan. Rinig kong sabi ni Aling Tess, mas nauna pang nabuntis yung anak niyang si Maria na 16 na taong gulang lang Mga marites nga naman. Puro lalaki palaging kasama. Hindi magandang tignan. Nako, masakit sa mata. Saan pa ba nagmana? Di sa ina. Kamulatan ba naman niyang kabitang nanay niya? Lumaki sa baloktot kaya ganyan ang ugali. Nahinto ang tsismisan nang makalapit na si Joanne sa kanila. Aling Pasing, may kare-kare po kayo? Joanne, kamusta na ang mami mo? Ayun po, maganda pa rin. Nako, sino ba ang hindi gaganda? Pasyonada siya at walang trabaho. Ganun po kasi kapag maganda, laging may ayuda. Ikaw pa may boyfriend na? Maniligaw lang po. Sus, ligaw. Baka mabalitaan na lang namin na buntis ka na. Nako, bakit magpapaligaw ka? Kay bata-bata mo pa. 18 taong gulang ka pa lang yata Aling Pasing, normal lang po na maligawan kapag maganda. Bale, di makakarelate yung anak niyong si Agnes. Natawa naman ako sa narinig ko. Aling Tess, pakisabi nga po pala sa anak niyong si Tonyo na tigilan na ang kakapasa ng load sa akin. Nagsasayang lang siya ng pera dahil bukod sa afford ko naman loadan ng sarili ko. Hindi ko rin talaga siya magugustuhan dahil ayaw ko sa hindi kagwapuhan. Bastos talaga ang batang iyan. Manang-mana talaga sa ina. Maya-maya'y may dumaan na isang matandang babae. Nakikita niyo yan? Nakikita niyo yan? Oh, ano naman ang meron sa matanda? Nako, lagi talaga kayo kulang sa balita. Hindi nyo ba alam na aswang ang matandang iyan? Diyos ko po, totoo? Abay, oo. Nakita nga daw iyan na nagpalit ng anyo bilang isang itim na pusa. Tsaka nagpunta daw sa bubungan nila Josie. Di ba? Buntis ang manugang nun. Ayon,
Nagkagulo sa loob ng bahay dahil may kumakaliskus daw sa may bubungan. Abay, nakakatakot naman pala talaga ang mga aswanghan eh. Dapat mawala na sa ating baryo ang matandang iyan. Napatingin naman ako sa tinutukoy nilang matanda. Agad naman akong kinabahan noong napatingin ito sa akin. Kaya dali-dali akong umalis sa kinuupuan ko. Hindi pa ako nakakalayo nang marinig ko pa ang sinabi ni Aling Tess. Tara, samahan niyo ako kay Kapitan. Alamin na natin kung ano na ang balita sa pinarereklamo ko. Mas mabuti pa nga, diyan ka na lang pasing sa tindahan mo. Sayang ang oras, baka may bumili pa. Sige ka, malulugi ka niyan kapag nagsarado ka ng tindahan. Nako, wala na akong mauutangan yan. Kap, ano nang balita? Nakita ko na naman yung aswang na yun kanina. Kailan niyo ho ba balak patayin o ikulong yan? Aling Tess, uulitin ko ho. Wala tayong ebidensya na nagpapatunay na isa siyang aswang. Mahirap magbintang kung wala naman tayong sapat na katibayan. Mamaya niyan, hindi naman pala siya ang aswang. Eh di sino ang may pananagutan? Diba ako? Kap, aswang yung matandang yun. Maniwala ho kayo sa akin. Nakita mo ba na nagpalit ng anyo? Hindi, pero Kap, malakas ang kutob ko na aswang talaga yun. See? Wala nang pero. Bigyan mo muna ako ng ebidensya, Tess. Kapag napatunayan mo, sige, gagawin natin yan ang gusto mo. Kap! Tess, ebidensya. Kailangan ko ng ebidensya. Sige Kap, patutunayan ko sa'yo na aswang nga yung matandang yun. Galit na sabi ni Aling Tess, sabay lakad paalis. Sumunod naman si Aling Asun sa kanya. Nay! Anak, bakit? Nay, may aswang. Kukunin niya yung baby ko. Tumingala si Aling Tess sa kanilang bubungan at nakita niya ang isang nakakatakot na nilalang na nakasilip sa kanila. Nakaramdam ng takot si Aling Tess, ngunit kailangan niyang tatagan ang kanyang loob para sa kanyang anak. Lintik talagang aswang na yan. Talagang ginagalit niya talaga ako. At talagang anak ko pa talaga ang kanyang binibiktima ha. Pues, humanda ka. Lumabas si Aling Tess at nagtungo sa kwarto ni Tonyo. Hoy Tonyo, bumangon ka dyan. Bantayan mo ang ate mo doon sa kwarto niya. Puro ka cellphone, lintik na batang to. Hoy, bumaba ka dyan. Ako ang harapin mo. Napalingon naman ang aswang kay Aling Tess at agad na nilapitan ito. Talagang yung anak ko pa ang bibiktimahin mo? Aswang ka? Humanda ka sa akin. Sabay sugod ni Aling Tess sa aswang. Napangiti na lang ang aswang at walang kahirap-hirap na dinukot niya ang puso ni Aling Tess. Hayop ka. Pasing! Oh, umagang-umaga eh, kaingay-ingay mo. Si Tess! Oh, anong mayroon kay Tess? Huwag ka nang magtanong, tara na! Wika ni Asun, sabay hatak kay Pasing. Grabe, kawawa naman ang sinapit ni Aling Tess. Oo nga eh. Balita pa nga, muntik na makain ng aswang yung sanggol na nasisinapupunan ni Maria. Oh, tabi! Tabi muna kayo! Dinala na sa morgue ang katawan ni Aling Tess. Karumal-dumal ang sinapit nito sa aswang. Butas ang dibdib. Nagkalat ang putol-putol na parte. Wala nang mga laman loob at ang mata nito ay nakakatakot na nakadilat. Nay, totoo ba talaga ang mga aswang? Abay, oo naman na anak. Teka, bakit mo nga pala naitanong? Nakita ko kasi ang sinapit ni Aling Tess. Baka drug addict yung may gawa. Tsaka, oo nga pala, Nay. Narinig ko yung chismisan nila na sirang Aling Tess nung nakaraang araw. Aswang daw yung matandang nakatungkod
Si Aling Basyong? Siguro po, Nay. Alam mo anak, may balita dati dito na pinatunayan daw ng isang albularyo na aswang talaga si Aling Basyon. Dahil sa tuwing dumadaan ito, laging kumukulo ang isang mahiwagang lana na nakalagay sa maliit na bote. At ayon pa sa kumalat na balita dati, si Aling Basyon daw ang pinagbilinan ng kanyang lola sa pagiging aswang nito bago pa ito mamatay. Nagmula daw sa lola nito ang isang hugis bilog na itim na bato at agad na ipinalunok ito kay Aling Basyon upang siya na ang maging aswang. Kung sino man ang pinagbilinan ng itim na bato ay hindi basta-basta mamamatay hanggat hindi napapaslang o naipapasa sa iba ang bato. Ayun lang anak ang balita noon. Sa kabila ng mga nalaman ko, hindi pa rin naging sapat upang paniwalaan ko na aswang nga si Aling Basyon, na siya ang gumawa nun kay Aling Tess. Inay! Napatingin kaming parehas ni Inay sa asawa kong si Isa. Buntis ito at dinala ko siya dito kila Inay upang may katuwang ako kapag nanganak ito. Ano iyan? Kulambo! Dinala ko yung kulambo natin. Wala naman lamok. Bakit siya pagagamit niyan? Ano ka ba? Hindi mo ba alam na pangontra sa aswang ang kulambo? Ganun ba? Hindi ko na lang kinontra ang asawa ko kahit hindi ako naniniwala na may aswang talaga. Ano naman ang magagawa ng isang kulambo sa aswang? Hinayaan ko na lang ang asawa ko sa kung ano ang nais niya. Hating gabi na at hindi pa rin ako nakakatulog dahil may tinatapos pa akong gawain sa trabaho. Tahimik ang buong bahay. Mag-isa lang ata akong gising sa mga oras na ito. Nasa kalagitnaan na ako ng aking ginagawang trabaho at malapit na sanang matapos nang makarinig ako ng dahan-dahang paglakad sa bubong namin. Agad akong nakaramdam ng kaba at agad na natakot dahil sa kung anumang posibilidad na mangyari. Dahan-dahan kong kinuha ang itak at agad na bumalik sa higaan upang mahiga. Pinakiramdaman ko ang paligid kahit ang mga matay nakapikit. Napakabango. Anong amoy yun? Di bale na. Pinalusot na ng aswang ang kanyang dila. Habang pababa ng pababa ang kanyang dila, tila ba may sumasagabal sa kanyang pakay. Kaya tinitigan niyang mabuti kung ano ang sagabal na yun. May nakaharang. Sinubukan ulit ng aswang na mailusot ang kanyang dila sa kulambo. Ngunit hindi siya magtagumpay. Testing ko lang po sa gabal. Nakailang ulit ang aswang na mailusot ang kanyang dila sa butas ng kulambo. Ngunit hindi niya malusot-lusot ito. Hanggang sa abutan na siya ng bukang liwayway. Wala nang nagawa ang aswang kundi umalis na lamang sa bubungan. Kaya mo magtatagumpay ka. Dahil napatunayan kong totoo pala ang mga aswang, agad akong nag-isip ng paraan upang mapaslang ito. Nang hiram ako ng buntot pagi sa tiyuhin ko. Mabisa daw itong panlaban sa aswang. Mamayang gabi, sisimulan ko na ang aking plano. Aba, wala na yung pesting kulambo kapag sinuswerte ka nga naman. Sa wakas, makakain na kita. Agad na pinalusot ng aswang ang kanyang dila. Nang malapit na ang dila sa tiyan ng babae, abot-abot ang ngiti ng aswang dahil magtatagumpay na siya sa kanyang planong pagkain sa sanggol. Teka, bakit ang pait? Bakit walang sanggol? Nagdadalang tayo lang ako mga pre. Lintek! Hindi ka makatakas sa akin. Sabay takbo ni Richard palabas ng bahay.
Saan ka pupunta? Sa tingin mo makakatakas ka? Sumugod ang aswang kay Richard at agad na sinakal ito. Ikaw na muna ang kakainin ko bago ang mag-ina mo. Dadaan ka muna sa akin bago mo mapaslang ang mag-ina ko. Dahil sa matinding saksak ang natamo ng aswang, kaya ito'y binawian ng buhay. Maya-maya'y nagbago ang anyo nito. Aling Basyon! OMG! Si Aling Basyon pala yung aswang. Totoo palang aswang siya. Mahal. Wala na ang aswang. Kumalat ang balita na totoo palang aswang si Aling Basyon at namatay na ito. Kaya naging panatag na ang kalooban ng mga tao dahil wala ng aswang sa lugar nila. Ngunit ang hindi nila alam, hindi lang pala si Aling Basyon ang aswang sa lugar nila. Oh my God! As in, OMG! Anong nangyari sa body nila? OMG! May aswang na naman ba here? Alam mo, ang arte-arte mo. Natural, aswang ang may gawa niyan. Alangan naman ako. OMG, ikaw? Aswang ka? Te, boba lang. Kung aswang ako, ikaw na sana inuna ko. Sus ko, ang ingay mo. Paano ba talaga kita naging kaibigan? Hindi lang pala si Aling Basyon ang aswang dito. Sino pa kaya? Magandang umaga sa inyong lahat. Ako si Reporter Patty Blia magbabalita sa inyo ngayon tungkol sa karumaldumal na sinapit ng 3 estudyanteng babae dito sa lugar na Mindanao. Nanay, sa tingin niyo ho, sino ang may gawa nun sa 3 babae? Aswang. Aswang ang may gawa niyan. Ikaw naman kuya, anong masasabi mo sa nangyari sa 3 estudyante? Sa tingin mo, sino ang may gawa nun? Anong kuya? Sa ganda kong to, tatawagin mo akong kuya. Anyway, highway. Aswang ang may gawa niyan for sure. Ayon sa mga tao nandirito, aswang daw ang may sala sa pagpaslang sa 3 estudyanteng babae. Ayon pala sa iba, akala nila na wala ng aswang dahil napatay na ito. Ngunit nagkamali pala sila dahil meron pa palang umaaligid na aswang sa kanilang lugar. Sa ngayon, natatakot na ang ibang tao dito dahil nanganganib pa rin pala ang kanilang buhay. Ang tanong, sino ang aswang? Ilan pa ba sila? Natatakot ako. Baka puntahan na naman tayo ng aswang. Huwag kang matakot. Nandito naman ako. Di ko naman kayo papabayaan. Sige na, Pogi. Tae! Layuan mo nga ako! Sige na, Pogi. Ayaw mo ng 150? Oh, sige, iPhone na lang ibibigay ko sa'yo. Ito naman si babe. Bakit hindi mo naman kaagad sinabi? Napakaganda talaga ng babe ko. Saan ba tayo pupunta, babe? Sa... Tulong! Tulong! Napalingon ang dalawa sa babaeng tumatakbo papalapit sa kanila. Habang tumatakbo ang babae, papalapit sa kanila, nang agad na may sumulpot na isang manananggal at tinanga ito. Tulong! Tulong! Manananggal! Sabay alis bigla ni Pedro at iniwan si Stephanie. Stephanie sa gabi, Stephen naman sa umaga. Pogi, hintayin mo. Sa'yo na yung iPhone mo! Hindi na natapos ni Stephanie ang kanyang sasabihin nang bigla din siyang tinangay ng manananggal. Labis naman ang takot na nadarama ni Pedro dahil sa nakita. Kinaumagahan, nabalot na naman ng takot ang mga tao dahil sa 2 bangkay na natagpuan sa may kakahuyan. Kailangan mapaslang natin ang aswang upang hindi na ito makapatay pa. Paano, Kap? Hindi ko alam. Kapitan naman! Paano nga ba? Tulungan na kita, miss. Nagulat naman si Cynthia nang may biglang sumulpot sa kanyang likuran na isang babae. Ay, salamat. Teka, ikaw si Joanne, diba? Oo, kilala mo pala ako. Oo eh. Pauwi ka na ba? Tara, hatid na kita sa inyo. Mabigat-bigat kasi itong dala mo kaya tutulungan na kita.
buntis ka pa naman. Ilang buwan na ba yan? 7 buwan na. Lapit-lapit na pala. Oo nga eh. Agad namang nagpasalamat si Cynthia kay Joanne ng papaalis na ito. Nagtataka pa nga siya dahil ang lagkit ng tingin nito sa kanyang tiyan. Sa kalaliman ng gabi, may isang babaeng naglalakad sa isang masukal na gubat. At ito ay si Joanne. Napakaswerte ko ngayon. May makakain na naman ako. Nakangising wika ni Joanne. Maya-maya'y kinuha niya ang isang bote ng langis sa kanyang bulsa at ito'y ipinahid niya sa kanyang balat. Tumatawa ang aswang habang naiisip na ang mga mangyayari mamaya. Lumipad na siya patungo sa bahay ni Richard. Dahan-dahan siyang nagtungo sa bubungan at binutas niya ito upang makita niya ang nasa loob ng bahay. Pagkasilip niya, kitang-kita niya ang natutulog na mag-asawa. Nakita niya rin na nakakulambo ang mga ito. Bakit sila nakakulambo? De bale, sa loob na lang ako papasok. Lumipad ang aswang at nagtungo sa kakahuyan upang balikan ang kalahati ng kanyang katawan. Nais niyang maging buo ulit upang makapagpalit siya ng anyo at madali na niyang mapasok ang loob ng bahay nila Richard. Pagbalik niya sa kakahuyan, nakita niya ang kalahati ng kanyang katawan na umuusok habang nakapalibot ang mga tao. Ayun ang manananggal! Lintik! Agad na nagpaulan ng mga sibat ang mga tao upang tamaan ang manananggal na si Joanne. Maya-maya'y nagulat sila sa pagsigaw ng kasamahan nila at laking gulat na lang nila na nilalantakan na ito ng isa pang aswang. Hindi lang iisa ang aswang. Nakakatakot itong tumingin sa kanila. Ang mga mata nito ay nanlilisik. Mga pangil na kaya haba na anumang oras ay susunggaban na lang sila bigla. Hindi na natuloy ng lalaki ang kanyang sasabihin nang agad siyang sinunggaban ng aswang. Nagtakbuhan ang ibang tao dahil sa takot. Ang iba naman ay nanatili sa kanilang kinatatayuan at parang naistatwa na lang sa nakita. Sa kabilang banda, nagising ang mag-asawa at ang ina ni Richard dahil sa ingay na nagmumula sa labas. Ano yun? Bakit may mga taong sumisigaw? Natatakot na wika ni Cynthia. Dito ka lang. Sisilipin ko kung ano nangyari sa labas. Dalhin mo ito, anak. Mas mabuti nang nakakasigurado tayo. Wika ng ina nito. Lumabas na si Richard at nagtungo sa kakahuyan kung saan nagmula ang ingay. Natigilan na lang siya sa kanyang paglalakad nang makita ng mismong mga mata niya ang dalawang aswang na nilalantakan ang mga tao. Hindi tuloy mawari ni Richard kung tutuloy pa ba siya o hindi na. Habang nasa kalaliman siya ng pag-iisip, hindi niya napansin na nakatingin na pala sa kanya ang dalawang aswang. At walang alinlangang sumugod ang mga ito sa kanya. Nabalik lang siya sa realidad nang maramdaman ang hapdi sa kanyang dibdib. Nakalmot na pala siya nang hindi niya namamalayan. Sinugod siya ng isang aswang kaya agad na hinanda ni Richard ang kanyang sarili sa paglapit nito sa kanya.
Hinampas niya ng buntot pagi ang aswang, kaya lalong nag-igting ang panga nito sa galit. Kada sugod ng aswang sa kanya ay siya namang walang humpay na humahampas ng buntot pagi sa katawan nito. Nanatili namang nakatingin lang sa kanila ang isang aswang. Pinapanood ang mga labanang nangyayari. Nainis naman si Richard dahil parang minamaliit lang siya ng mga ito. Sumugod siya sa aswang at walang humpay na pinaghampas niya ito ng buntot pagi at agad na sinabuyan niya ito ng asin na galing sa kanyang bulsa. Napasigaw naman ang aswang sa hakbang ng kanyang nararamdaman na tila ba siya napapaso. Habang iniinda ng aswang ang sakit ng kanyang katawan, wala nang sinayang si Richard at agad na tinarak nito ang punyal na kanyang dala sa puso ng aswang. Nawalan ng buhay ang aswang at agad na nagbalikan yung tao ito. Nagulat pa siya nang makilala niya ang kanyang napaslang. Galit na galit naman siyang sinugod ng isa pang aswang. Katulad sa nauna, walang humpay na nilatigo niya ang huling aswang. Akmang sasaksakin niya ito, gamit ang punyal nang agad siyang tumilapon at tumama ang likod niya sa isang puno. Hinang-hina naman si Richard habang nakatingin sa aswang na papalapit na sa kanya. Nakaramdam siya ng kawalan na ng pag-asa dahil sa kalagayan niya ngayon. Pumikit siya at hinanda ang sarili sa kanyang nalalapit na katapusan. Sa pagpikit niya, biglang nakita niya ang mukha ng kanyang asawa, ang dinadala nito at ang kanyang ina. Agad na nagmulat ng mata si Richard. Hindi ko hayaang makalapit kang aswang ka sa pamilya ko. Desididong wika nito. Nang makalapit na ang aswang sa kanya, walang pagdadalawang isip na sinabi niya sa mukha ng aswang ang asin. Nang nakita niya itong napahawak sa mukha dahil sa hapdi, ay agad niyang tinarak sa puso nito ang punyal na ibinigay sa kanya ng kanyang ina. Kahit kailan, hindi magtatagumpay ang kasamaan sa kabutihan. Kasabay nun ang pagbagsak ng aswang sa lupa. Matagal ka pa ba? Wika ni Richard. Wait lang darling, malapit na. Wika nito habang nakatingin sa mga damit pang sanggol. Anak. Sabay napalingon ang mag-asawa at nakita nila ang ina ni Cynthia. Oh inay, nandito ka po pala. Kamusta po? Okay lang ako iha. Kayo, kamusta? Buntis na pala ang anak ko ah. Opo inay. Tara nay, sumama na ho kayo sa bahay nang tayo makapagkwentuhan man lang. Nandun din po si nanay sa bahay. Ngumiti lang ang ina ni Cynthia. Kinagabihan, nagising si Cynthia dahil sa sakit ng kanyang tiyan. Aray, mahal, manganganak na ata ako. Aray! Sigaw ni Cynthia habang ginigising ang asawa. Teka, tatawagin ko lang si inay. Nagmamadaling umalis si Richard upang tawagin ang ina nito. Nang malapit na ang mag-ina sa pintuan ng kwarto, nagulat sila nang marinig ang sigaw ni Cynthia. Aswang! Dali-dali namang pumasok ang mag-ina at nakita nila ang isang aswang na nasa paanan ni Cynthia. Nakakatakot ang itsura nito. Ang mga bibig ay naglalaway habang nakatingin sa maumbok na tiyan ng babae. Ako ang harapin mo. Huwag mong galawin ang mag-ina ko. Sigaw ni Richard at agad na kumuha ng buntot pagi at punyal sa lamesa. Sumugod ito sa aswang habang si Cynthia naman ay nagsisisigaw dahil manganganak na ito. Lumapit ang ina ni Richard kay Cynthia upang tulungan itong mailabas ang bata dahil hindi naman niya ito madadala sa ospital dahil sa kalagayan nila ngayon. Sige anak, ere mo lang yan. Push! Kinalmot si Richard ng aswang sa muka kaya tumulo ang pulang likido sa pisngi nito. Maya-maya'y bigla siyang sinakal ng aswang. Sa mga oras na ito ay nahihirapan na siyang huminga dahil sa higpit
ng pagkakasakal ng aswang sa leeg niya. Lumuwag ang pagkakasakal sa kanya ng aswang at nakita niya itong napatingin sa bagong silang na sanggol. Tuwang-tuwa naman ng aswang sa nakikita niya. Malusog na isinilang ni Cynthia ang kanilang anak ni Richard. Agad namang nagtungo ang aswang kila Cynthia upang kainin ang sanggol, ngunit malakas siyang hinila ni Richard pabalik at walang alinlangang sinuntok niya ito sa mukha. Walang iya ka. Kakainin mo ang anak ko. Susuntukin niya sana ito ulit nang mabilis siyang maunahan ito. Sinipa siya ng aswang kaya siya'y napahiga sa sahig. Umibabaw ang aswang sa kanya at pinagkakalmot siya nito sa mukha, sa braso at sa dibdib. Tama na. Maawa ka sa asawa ko. Dudukutin na sana ng aswang ang puso ni Richard. Sabing tama na! Sigaw ni Cynthia at agad na nagpalit ito ng anyo at pwersahang ibinalibag niya ang aswang na kalaban ni Richard. Hindi pa siya nakontento. Sinugod niya ito ulit at walang pag-aalinlangang dinukot niya ang puso ng aswang. Nakatulala naman si Richard at ang ina nito sa nasaksihan. Cynthia, Tanging nasabi na lang ni Richard. Nagbalik anyong tao naman si Cynthia at nakatulalang nakatingin sa kanyang mga kamay. Anong nagawa ko? Tanong niya sa kanyang sarili. Sabay tingin niya sa kanyang asawa. Nakatingin lang silang tatlo sa isa't isa. Nagpapakiramdaman. Ang anak ko! Sabay lapit ni Cynthia sa anak nito. Aswang ka? Tanong ng kanyang asawa. Hindi ko alam. Hindi ko alam, mahal. Nakaswang pala ako. May lahi pala akong aswang. Sorry. I'm sorry. Iyak ni Cynthia. Shhh! Tahan na. Huwag ka nang umiyak. Tanggap naman kita kahit aswang ka eh. Tumahan ka na. Salamat. Maraming salamat. Napatingin silang tatlo sa nakahandusay na aswang na ngayon nagbalik tao na. Nagulat pa silang tatlo nang makita na ang ina ni Cynthia palang aswang na sumugod sa kanilang bahay. Inay,